What's happening to you? Kailangan mo ba magbanyo? Tanong ko dito. Naku ma'am, hindi po. Maagap na sagot nito. Bakit ganyan na itsura mo? Nagtatakang tanong ko. Ma'am, ang gwapo po kasi na lalaki sa labas. Kinikilig pang sabi nito. Kilala ko po iyon ma'am. Crush na crush ko yun dati pa. Pinapalo ko nga po yun sa lahat ng social media accounts niya. Excited pang sabi nito. Lalong namunot ang noo ko. Bumuntong hininga muna ako ng malalim bago nagsalita. Papasukin mo na nga lang. Wala akong panahon manghula kung sino tinutukoy mo. Walang ganang sagot ko. Ma'am, napakagwapo pala niya sa personal. Gusto ko sana magpa-selfie kaso nahihiya ako. Dream come true na sana ito. Ang sabi nito na talagang kinikilig pa. Ay naku Carla, papasukin mo na at baka inaamag na yun sa labas. Medyo inis nang sabi ko. Okay po ma'am. Tarantang sabi nito na agad nang lumabas. Ibinalik ko naman ang aking atensyon sa ginagawa kong pagliligpit ng aking mga gamit. Are you ready to go? Napaangat ang ulo ko sa tanong na iyon. Pamilyar sa akin ng boses kaya naman nagtataka ako kung bakit nandito ito ngayon sa aking opisina. Blake, what are you doing here? Gulat na tanong ko. I heard that you need a driver. I'm here to fetch you. Nakangiting sagot naman ito. At saan mo naman narinig iyan? Kunot noong tanong ko. Kay Ditas, dumaan ako sa bahay niyo kanina. Ibinili ko ng bike sa Lance. Hinatid ko lang doon. Nasabi niya nasa office ka daw at wala ka nga daw dalang sasakyan dahil pinaayos mo daw. Kung pwede daw, sunduin kita para hindi ka na daw mag-commute. Napabuga ko ng hangin sa sinabi nito. Ito talagang sa Ditas, ang daldal. Ipasundo ba naman ako kay Blake? Umanda sa akin ang babaeng yun talaga mamaya. Bakit mo naman sinunod ang sinabi niya? Kaya ko namang umuwi na mag-isa. Mamaya may balakad ka pa. Nastorbo pa tuloy kita. At saka panay ang bili mo ng mga laruan sa anak ko. Baka mawili ang bata at matuto ng humingi sa'yo. Para ka namang iba sa akin. Parang wala naman tayong pinagsamahan. Dismayadong sabi nito na ibinagsak ang katawan sa sofa. Napamaang na ako sa sinabi nito. What do you mean? Naguguluhang tanong ko. Close naman tayo dati. Bakit mo inilalayo ang loob mo sa akin ngayon? Inilalayo ang loob? Of course not. Mariing tanggi ko. Then, hayaan mo kung ihatid kitang pauwi. You're so impossible. Hindi makapaniwalang sabi ko. Bigla naging seryoso mukha nito. Bumangon sa pagkakabuhat sa sofa at umayos ng upo. Bigla tuloy ako na conscious nang tumitig ito sa akin. Hayaan mo munang makasama kita. Kayo ng anak mo. Ilang araw na lang babalik na ako ng New York. Sinusulit ko lang ang araw ko dito. Nagawin lahat ng gusto ko at ang gusto ko ngayon ay makasama kita. Huwag mo naman sana akong pagdamutan. Alam mo, hindi kita maintindihan. Pwede bang hayaan mo ko na maging parte ng buhay mo? Maging parte ng buhay niyo mag-ina? Seryosong tanong nito na ikinataranta ko. Hindi ko alam kung ano isasagot ko dito. Hindi ko naman inaasahan na tatanungin niya ako ng ganito kaseryosong tanong. Handa na nga ba ako magmahal muli? Natatakot ako na baka masaktan na naman ako. Natatakot na akong sumugal. Masaya na ang buhay ko ngayon at kontento na akong kami lang ng anak ko. Ayoko na maging komplikado ulit ang buhay ko. Third person over voice. Nakita ni Angeline kung gaano kaseryoso sa Blake, ngunit hindi niya mapigilan ang magduda pa rin sa sinseridad nito. Lumapit ito sa kanya. Ang mga mata nito na titig na para bang nanghihingi ng kasagutan ang nagpakaba ng husto sa dibdib niya. I'm not yet ready. Hindi pa ako handang pumasok muli sa isang relasyon. Ang sabi niya, hindi niya ipinahalata dito na naapektuhan siya ng gusto sa mga titig na iyon. If you still insist to bring me home, then let's go. May pagmamadali sa tono ng boss na sabi niya. Tumayo na siya at inumpisahan ng maglakad palabas ng kanyang opisina. Napakabit-balikat na lang si Blake. Sa isip niya ay siguro nga, hindi pa ito ang tamang oras at kailangan pa nila ng maraming panahon. Hindi niya maaaring madaliin ang lahat. Ayaw naman niya ipilit ang sarili niya dito kung hindi pa ito handang magmadali muli. Sumunod siya dito. Nanatili lang siya sa likod at hindi sumasabay sa lakad nito. Nang makapasok sila ng sakyan ay namayani ang katahimikan. Walang gustong magsalita. Nagpanggap sa Angelina na wiwili ang tingin sa kanilang dinaraanan kaya hinayaan na lang ito ni Blake. Thanks for the ride. Sabi niya dito na makababa ng kotse nito. Umiti lang ito sa kanya sabay kaway at pagkatapos ay pinaharurot na ulit ang sakyan nito.
Naiwan tulala si Angeline. Is he mad at me? Tanong niya sa sarili habang naglalakad papasok ng kanilang bahay. Talaga bang alis ka na, kuya? Malungkot na tanong ni Bianca sa kapatid. May 4 na araw pang bakasyon sa Blake ngunit nagpipilit na itong makabalik sa New York. Kahapon lang ay nakapagpabook na siya ng flight. Decidido na siyang umalis para mabigyan ng oras na makapag-isip sa Angeline. Yes, they need me in the office. May naging problema at kailangan ako mag-solve. Maagap na sagot niya. Nanulis ang uso ni Bianca. Dapat dito ka nalang, kuya. Inis na sabi nito at padabog na naupo sa gilid ng kama ng kanyang kapatid. 22 years old ka na, but you're still acting like a kid. Nanunod yung sabi nito. Katulad ng lagi niyang ginagawa para lalong inisin ito ay ginulo niya ang buhok ng kapatid. Kailan ka naman babalik? After 3 years? Or babalik ka lang kapag sinabi ko mag-aasawa na ako? Sarkastikong tanong nito. Nasa New York ng buhay ko. Kung gusto mo sumama ka na lang sa akin. Paano naman sila, mommy? Mas lalo malulungkot ang mga yun. Mag-boyfriend ka na kasi. Isipin mo rin ang sarili mo. Hindi yung lagi ka nalang nakafocus sa negosyo. Relax and unwind. Baka tumanda kang dalaga niyan. Sige ka. Pananakot niya dito. Nagsalita ang may love life. Ikaw ang mag-asawa na dahil wala na ang edad mo sa kalendaryo. Pambabus ka nito. Tinignan naman ito ng masama ni Blake at pagkatapos ay ginulo ulit ang buhok nito. Kuya naman eh. Inis na sabi nito na nagpapapadyak pa. Pagbalik ko ng Pilipinas, sisiguraduhin ko mag-aasawa na ako. Mataas ang kumpiyansa na sabi niya. Sana sa Ate Angeline na lang ulit. Gusto ko kayo pa rin magkatuluyan. She doesn't like me. Kibit balikat na tugon niya. Nangunot ang noo ni Bianca. Bakit nagtapat ka ba sa kanya tapos binastad ka niya? Nag-aalalang tanong nito. Parang ganoon na nga siguro. Walang ganang sagot naman niya. Hindi na niya pinayagan kahit sino man sa kanyang pamilya na maghatid sa kanya sa airport dahil malulungkot lamang siya. Kaya naman, ang kanilang family driver na lang ang kanyang kasama hanggang sa may pasok niya ang mga bagahe sa loob. Habang nasa biyahe ay marami siyang oras para mag-isip. He tried to look back at the moment that he's still with Angeline. Those moments are very precious to him. Hindi na niya alam ngayon kung anong mangyayari. Hahayaan na lang niya ang kapalaran na magdikta sa buhay niya dahil kahit ano naman ang gawin niya, kung ano nakatakda para sa kanya ay yun ang mangyayari. Nakakalungkot lang isipin na baka hindi na niya kayang maghintay kung kailan magiging ready si Angeline. Matagal-tagal na rin simula ng huling pagkikita nila Blake at nagtataka siya kung bakit hindi na ito nagagawi sa kanila. Hindi na rin ito dinadalaw si Lance. Aminin man niya o hindi ay namimiss niya ito. Lumipas ang maraming araw at buwan na hindi nagpakita sa kanya si Blake at nabalitaan na lang niya kay Bianca na bumalik na pala ito sa New York. Nakaramdam siya na matinding kalungkutan at panghihinayang. Kung sana'y binigyan niya ito ng chance baka sakaling hindi na ito umalis. Alam niyang may tampo ito sa kanya dahil hindi man lang ito nagpaalam bago umalis. Hinahanap-hanap siya ni Lance. Minsan nga naabutan niyang umiiyak ang bata. Gusto daw nitong makita ang daddy niya. Hindi naman niya maipaliwanag dito ang totoo dahil masyado pa itong bata para maintindihan ang mga bagay na iyon. 6 months later. Naimbitahan si Angeline ni Mina at Francis Scott sa kanilang wedding anniversary. Isang salo-salo lang daw ng pamilya kaya naman hindi nag-atubiling pumunta si Angeline kasama ang anak na si Lance. Masaya ang buong pamilya na makita ang bata. Lahat ay giliw na giliw dito. Napakabibo naman kasi ng batang ito at talaga namang hindi nahihiya. Kapag inutusan mong kumanta ay kakanta at kapag pinasayaw mo ay sobrang taas ng energy. Daddy! Natigilan ang lahat nang biglang sumigaw si Lance at nagtatakbo ito nang makita kung sino ang bumaba ng sakyan. Agad sinalubong ng yakap si Blake ngunit kagaya ng dati, ang mga tuhod lang ng binata ang naabot nito. Oh, little boy, who wasn't expect that you're here? Masayang sabi ni Blake. Yumuko ito para magpang-abot sila. Tuwang binuhat at pinupog pa ng halik ang bata. Hindi makapaniwala ang mag-asawang Scott na dumating ang kanilang panganay na anak. Hindi naman kasi nagpasabi si Blake. Gusto niyang sorpresahin ang kanyang mga magulang.
Natigilan naman si Angeline. Hahabulin niya sana si Lance at natakot kasi siya na baka madapa ito dahil sa bilis ng takbo. Ngunit na makita niyang palabas ng sasakyan si Blake ay natulala na lang siya at saglit nawala sa wisyo. Ang bilis ng tibok ng puso niya at hindi niya alam kung bakit nagwawala ito. Na-excite siya nang muling makita ito ngunit ang mataas na level ng excitement na iyon ay bigla na lang bumagsak nang makita niya maganda, sexy at matangkad na babae na lumabas ng sakyan. Hindi pala ito nag-iisa. May kasama itong dumating. Ate Dayan! Masayang tawag ni Bianca. Lumapit ito sa babae at sinugod ito ng yakap. Oh my gosh! Bianca! I can't believe this! Finally! I'm so happy to see you! Bulalas nito. Napatakip pa mga palad sa bibig na para bang hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Where's your mommy? Tanong ni Blake kay Lance habang inililibot ang mga mata sa paligid. Nang mga oras na iyon ay agad nang nakapagtago si Angeline sa mga halaman. Sa malawak na garden ng mga Scott, naganap ang salo-salo. Sinikap ni Angeline na makapasok sa loob ng mansyon na walang nakakapansin sa kanya. Inumpisahan na niyang ayusin ang mga gamit ng kanyang anak dahil balak na niyang umuwi. Hindi niya alam pero para kasing napaka-awkward ng sitwasyon na nandoon silang mag-ina. Isa pa dumating si Blake at hindi siya komportable sa presensya nito, lalo pa at may kasama itong babae na sa tingin niya girlfriend nito. Angeline's person-over voice. Agad kong inayos ang nagkalat na laruan ni Lance at isinilid sa dala kong bag. 6:00 na rin naman ng hapon. Kailangan na namin makauwi dahil gagabihin na kami sa daan. Why are you here? Mutik na ako mapalundag sa gulat nang marinig kong bariton ng boss na iyon. Nilinga ko ang mga mata sa paligid at natagpuan ko may-ari ng tinig na nasa aking likuran. Si Blake na nakapamulsa at seryosong nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung matagal na ba siyang nasa likuran ko at pinagmamasdan ako. Ah, ikaw pala. Ang sabi ko, kunwari ay wala lang sa akin na nandoon siya at pinagpatuloy ko lang ang aking ginagawa. Hindi ko na malaya na tuluyan na pala itong nakalapit sa akin. Are you planning to go home this early? I just arrived. Lance was still enjoying outside. Dismayadong sabi niya. Pero malapit nang gumabi. Ang sagot ko naman dito, ngunit nagulat na lang ako nang kumapit ito sa bag na hawak ko. Dumantay ng bahagya ang palad nito sa braso ko at may kung anong kuryente ang bigla na lang na dumaloy sa buo kong katawanan dahil doon. You're not going home. You still have your room here. It's a 1.5 hour drive to be in your place. I will not allow you to drive with Lance in the middle of the night. Ang sabi niya, may otoridad sa tono ng boss nito. Nanigas ako sa aking ginatatayuan na lalo nitong inilapit ang sarili sa akin. Hindi na lang kamay nito ang nakadampi sa aking balat ngayon. Pati na ang matitipunong dibdib nito ay nakadantay na rin sa akin. Halos yakapin na ako nito sa aking likuran. Hindi ko magawang kumilos. Amoy na amoy ko ang mamahaling pabango nito na nanunuot sa aking ilong. At pumasok sa buo kong sistema. Para akong nahihipnotismo sa mabango at matigas na katawan nito. Can you please stay? Even just for a night. Pakiusap nito. Malungkot ang kanyang boss kaya naman parang nahihirapan akong tanggihan nito. I'll put your things in your room. Inagaw nito sa akin ng 2 bag at binitbit iyon. Hindi na ako nakapagsalita na umpisahan na nitong lumakad at tahakin ng daan papuntang 3rd floor kung saan nandoon ang dati kong kwarto noong nakatira pa ako dito sa mansyon. Shucks, bakit ba hindi ko magawang tanggihan siya? Nagpatuloy ang masayang salo-salo. Si Lance ay masayang nakikipagkulitan kila Dayan at Bianca. Tuwang-tuwa ang dalawa dito. Ako naman ay nakamasid lang sa kanila. Si Blake naman ay masayang din nakikipagkwentuhan kay Ryan at sa girlfriend nitong si Chantal. Isa itong pediatrician. Ang totoo niyan ay doktor ito ni Lance. Nagkakilala ang dalawa 2 years ago nang samahan ako ni Ryan na ipa-check up si Lance sa ospital. At nagkataon naman na si Chantal ang naka-assign na pedya dito that time. Nalove at first sight siya dito at simula noon ay hindi na niya ito tinantanan hanggang sa hindi niya nakukuha ang matamis nitong oo. Masaya ako para sa dalawa. Bagay na bagay sila sa isa't isa. They are both good looking and nice. Isa na rin sa itinuturing kong kaibigan si Dr. Chantal na hanggang ngayon ay nananatiling doktor ni Lance. Bumibisita kami dito 2 times a month para sa monthly check-up ni Lance.
Makalipas ang isang oras ay napagod sa paglalaro si Lance at lumapit ito kay Blake para magpabuhat. Marahil sa sobrang pagod, ilang minuto lang ay nakatulog ng aking anak sa balikat nito. Oh, our little angel is still sleeping. Blake, please, samahan mo si Angeline. Ipasok niyo na muna sa loob ang bata para komportableng makatulog. Utos ni Tita Mina sa anak. Yes, Mom. Maagap na sagot naman ni Blake. Buhat sa pagkakaupo ay tumayo na ito. Sumunod naman ako dito hanggang sa makarating kami sa silid na laan para sa amin. Inilapag ni Blake si Lance sa kama. Agad naman ako naglabas ng damit para linisan at bihisan ito. Matapos kong gawin iyon ay nagising ang bata. Daddy? Tawag nito kay Blake. Gumapang ito sa kama at lumapit ito dito na noon ay nakaupo sa pinakadulong parte ng higaan. You sleep there? Ang sabi nito sabay turo sa higaan. Tumingin muna ito sa akin na parabang nanghihingi ng permiso na kung pwede ba siyang mahiga sa kama katabi ng anak ko. Marahan akong tumango. Alam ko mag-iiyak si Lance kapag hindi ako pumayag. Wala kami sa sarili naming bahay at nakakahiya naman kung magpalahaw ito sa kaiiyak. Pumasto na ng higaan dalawa sa malaking kama. Nakayakap pa ng husto ang anak ko dito na parabang ayaw itong pakawalan. Tanapik-tapik naman ito ni Blake para tuluyan ng makatulog. Pumasok muna ako sa CR na nasa loob din ng silid para mag-hot bath at magpalit na rin ng komportableng damit. Isang slip shirt na white at may print na apple ang napili kong suotin. Paglabas ko ng CR ay hindi ko maiwasan ang hindi mapangiti sa magandang tanawin na aking nakikita. Si Blake at ang anak ko ay tulog na magkayakap. Hinahaplos ang puso ko sa tuwa. Nakatulog din si Blake marahil sa pagod dahil sa mahabang biyahe. May jet lag pa ito kaya naman hinayaan ko lang na makatulog ito sa tabi ng anak ko. Marahan kong tinanggal ang suot nitong medyas at sapatos at itinabi ng maayos sa ilalim ng kama. Kinuha ko ang aking cellphone sa loob ng aking bag. Naisipan kong kunin na larawan ng dalawa. Ang ganda kasi nilang tingnan sa ganoong posisyon. Matapos kumuha ng ilang shots ay pumasto ako sa itim na beanbag at naupo. Pinagmasdan ko ang mga larawang kuha ko sa dalawa at nasiyahan naman ako. Saglit na nag-browse ako sa internet nang hindi sinasadyang makita ko sa post ni Bianca sa social media account nito ang larawan ni Blake at ni Diane na nasa Rockefeller Center. Magkahawak ang kamay ng dalawa habang nag-skating. Ang ganda ng pagkakakuha. Parang professional photographer ang gumawa. They look good together. Nakaramdam ako ng lungkot. Akala ko nang mamatay si Lance hindi na ako uli magmamahal pero nang dumating si Blake, nagulo na naman ang isip at damdamin ko. Sumibol muli ang dating pagmamahal ko sa kanya. Ngunit sa nakikita ko ngayon ay mukhang masaya na si Blake. Isa na akong ina at hindi na ako karapat-dapat sa kanya. Ang dapat sa kanya ay yung babaeng dalaga at walang responsibilidad kagaya ni Diane. Kahit may nararamdaman ako para dito, ay kailangan ko nang pigilin iyon habang maaga pa. Ayoko nang lumalim pa ang damdamin na ito at masaktan na naman ako sa bandang huli. Nakatulugan ko na ang isiping iyon. Nakaramdam ako ng lamig. Niyakap ko ang aking sarili at dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Ngunit laking gulat ko nang mapansin kong wala na ako sa beanbag. Nakahiga na ako sa kama. Nandoon pa rin si Blake at tulog na tulog. Nasa gitna namin si Lance at nakayakap si Blake sa amin. Nakadantay ang kamay nito sa aking bewang. Para kaming masaya at buong pamilya sa posisyon namin ngayon. Hindi ko magawang palisin ang kamay nito sa aking bewang. Tulog na tulog siya at mukhang pagod na pagod. 3:30 pa lang nasipatin ko ang oras sa relo na nakasabit sa dingding. Nanatili lang akong gising at pinagmamasdan ang dalawa. Hindi ko lubos maisip kung bakit ako nandito sa kama. Ang huling pagkakatanda ko ay sa beanbag ako nahiga. Hindi kaya tumayo ako at lumipat ng higa sa tabi nila? Pero imposible naman iyon. Hindi ko magagawang matulog na katabi si Blake. Hindi tama iyon. May girlfriend na ito. Ano na lang sasabihin ni Diane kapag nakita kami sa ganitong sitwasyon? Hindi kaya binuhat ako ni Blake at dinala sa higaan? Ewan ko. Hindi ko na alam ang iisipin ko. Bigla ko natigilan ng kumilos sa Blake. Napapikit ako nang wala sa oras at nagkunwari na natutulog. Pinakaramdaman ko lang ito. Maya-maya tumayo siya. Naramdaman ko umangat ang kama sa pwesto nito. Marahan ko idinilat ang aking mga mata. Maliit lang ang nilikha ko. Sapat lang para makita ko ang ginagawa nito and at the same time, hindi niya mapansin na gising ako.
Nilagyan niya na malaking una ng kanyang hinigaan. Siguro proteksyon para hindi mahulog si Lance dahil aalis na siya. Ngunit laking gulat ko nang hindi siya lumabas ng silid na siyang inaasahan kong mangyari. Umikot ito sa kama at gumalaw ang parteng kinahigaan ko at dahil nakatagilid ako, hindi ko napansin kung anong ginagawa nito. Natigilan na lang ako nang maramdaman kong humiga ito sa tabi ko at yumakap sa likuran ko. Hindi ko alam kung anong aking gagawin. Dapat ba akong gumising at palisin ang kamay nito na nakapulupot sa bewang ko o magtulog-tulugan na lamang at hayaan ito? Ang problema ay hindi ako mapakali. May kung anong kiliti ang bumalot sa akin dahil sa yakap na iyon. Kanina ay nilamig ako pero bakit bigla na lang uminit ang pakiramdam ko? Ang sarap sa pakiramdam, ang mainit itong katawan na nakabalot sa akin. Alam kong hindi tama ngunit mas pinili ko magtulog-tulugan na lang. Ayokong bumitiw siya sa akin. Gustong-gusto ko ang ganitong pakiramdam. Nagpanggap akong tulog at nagsumiksik pa dito. Kaya naman mas lalo nitong hinigpitan ang yakap sa akin. Hindi ko alam kung nakatulog na ulit siya. May mahihinang halik ako na naririnig. Ngayon na lang ulit ako nakadama ng seguridad. Ngayong yakap-yakap niya ako, pakiramdam ko secured ako. Alam ko sa paglipas ng panahon at sa mga pagsubok na dumating sa akin ay naging malakas at matapang ako. Kinaya kong tumayo sa sarili kong mga paa at buhayin ang anak ko sa sarili kong pagsasikap. Kahit pa maraming handang tumulong sa akin, ay pinakita ko sa kanila na kaya ko. Pero darating din pala ang araw na maghahanap ako ng taong masasandalan at kukuhanan ng lakas kapag alam kong pinanghihinaan na ako. Sa tagal na panahon na nawala siya, hindi ko maipagkakaila kung gaano ko siya kamiss at kung gaano ako nagsisisi sa pag-reject sa kanya. Pero huli na yata ang lahat. Hindi na niya kinaya ang maghintay. May girlfriend na siya. Kaya lang ang hindi ko maintindihan ay kung bakit siya ganito sa akin ngayon. So sobrang pagod ba niya ay napagkamalan niyang ako, si Bianca? I love you. I really do. Sabi nito na ikinakislot ko. Mahina at halos pabulong lang iyon ngunit hindi naman nakaligtas sa pandinig ko. Natigilan ako. Para kanino ba ang sinabi niyang iyon? Nananaginip ba siya? Nagising akong nag-iisa na lang sa kama. Wala na si Blake at ang anak kong si Lance. Napabalikwas ako ng bangon. 7:30 na ng umaga. Nakasaad sa relo ng sipatin ko ito. Dali-dali ako nag-ayos ng aking sarili at lumabas na ng silid. It's my fault. Hindi ako nakatulog. Napuyat ako dahil sa hindi ako sanay na may iba pang katabi sa pagtulog bukod sa aking anak. Naabutan kong nasa dining table ang lahat at nag-aalmusal. Ate, gising ka na pala. Halika, tumabi ka na sa akin at mag-aalmusal na tayo. Ayan ni Bianca. Nakatingin ang lahat sa akin kaya naman nakaramdam ako ng konting hiya. Inilibot ko ang mga mata ko sa paligid. Ang ipinagtataka ko ay kung bakit wala doon si Blake at ang anak ko. Are you looking for Lance? Tanong ni Tita Mina nang mapansing at tubili akong makisalo sa kanila sa almusal. Sunod-sunod ang naging pagtango ko. He's with Kuya Blake and Ate Dayan. Nasa garden sila. Don't you worry, pinakain na ni Kuya Blake si Lance. Pananugurong sabi ni Bianca. Gusto ko sanang puntahan ng mga ito pero hindi ko naman matanggihan ang mga tao na nasa harapan ko ngayon lalo na magsalita na si Tito Francis. Hindi ako makagalaw, hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Dinig na dinig ko ang malakas na pagtibok ng puso nito. Ate, may... Sabay kaming napalingon sa pinto nang bumukas iyon at sumungaw ang ulo ni Bianca. Ay, sorry. Nakakastorbo pala ako. Mamaya na lang pala. Sige, ipagpatuloy niyo na lang ginagawa niyo para masundan na agad si Baby Lance. Ang sabi nito sabay peace sign. Hindi na ako nakapagprotesta dahil bigla na ring umalis si Bianca at isinara ang pinto. Agad na akong tumayo at hindi naman ako pinigilan ni Blake nang umalis ako sa pagkakadagan dito. Hindi ako makatingin ng diretso sa kanya. Sobra ang hiya na nararamdaman ko lalo pa at nakita kami ni Bianca sa napaka-awkward na posisyon. Uuwi na nga pala kami. Sabi ko dito para mabasag ang katahimikan. Hindi kasi ito umiimik. Nakatingin lang sa akin kaya naman lalo tuloy ako na-conscious. I'll take you home. Maagap na sagot nito. Hindi na, may dala naman ako sa sakyan. Tanggi ko. I said I'll take you home. Pag-uulit niya sa sinabi kanina. Ihatid mo ko tapos iiwan natin ang sakyan ko dito? Hindi pwede. Wala akong gagamitin sa pagpasok ko sa opisina bukas. Reklamo ko. We'll use your car. Ako na lang bahalang umuwi.
Ang sabi nito, hindi na, okay lang ako. Mariing tanggi ko. I insist. I will drive you home and that's fine ah. Bakit bang kulit mo? Medyo inis na ang tono ng boss nito. Nabahala naman ako sa naging reaksyon niya kaya nanahimik na lamang ako. Hanggang kailan mo ba ako tatanggihan? Makahulog ang tanong nito na ikinalingon ko. Ha? Ano bang ibig niya sabihin? Hindi ko maintindihan. Nang tumingin naman ako sa mukha nito ay parang malungkot ito. Naguguluhan na ako pero nahihiya naman ako magtanong. Where are you going? Salubong na tanong ni Dayan kay Blake. Pababa na kami ng hagdan. Bitbit nito ang mga gamit namin samantalang karga ko naman si Lance. Tumigil ito sa pagbaba ng hagdan at ganoon din ang ginawa ko dahil nakaharang si Dayan sa daraanan namin. I'll drive them home. Walang ganang sagot niya sa tanong nito. But you promised me you'll take me to Dreamland today. Protesta niya na halata ang pagkadismaya. I'll ask Bianca to go with you. Tugon naman ito. But I want you to be with me. Malungkot na sabi nito. Kita ko sa mukha niya ang inis. Hindi lang ipinahalata kay Blake. Some other time, Dayan. Nangihingi ng pangunawang tonong boses nito. Bumuntong hininga muna ng malalim si Dayan. Okay, fine. Napipilitang tugon naman ito. Umatras ito at gumilid para bigyan kami ng daan. Yumukod ako dito. Alis na kami. Paalam ko, hindi naman ito umibig at inirapan lang ako. Hindi ko alam kung bakit nagpipilit na pumasok sa buhay namin mag-ina itong si Blake, samantalang may girlfriend naman siya. Naguguluhan na ako, hindi ko mabasa kung ano nasa isip niya. Ayoko nang mag-assume na gusto pa rin niya ako dahil baka umasa na naman ako sa wala kagaya ng dati.